Hello mga mommies, daddies, parents, welcome sa ating explainer para sa araw na ito. Let's get right into it, okay? Alam ko kung bakit kayo nandito. Bilang parents, super draining talaga minsan yung walang katapusang tantrums, yung silent treatment, o yung bigla na lang nagiging pasaway yung mga kids natin, especially pag uwing-uwi ka at pagod na pagod ka na galing work, right? Minsan, mapapaisip ka na lang talaga, saan ba ako nagkulang? Pero, what if sabihin ko sa inyo na itong mga nakaka-stress na behavior na ito, hindi talaga to para inisin kayo. Actually, meron itong napakasimple pero malalim na hidden message. Let's decode this. Kailangan talaga nating i-reframe yung mindset natin dito. Kapag nagpapapansin o nagiging super needy ang bata, they're not just throwing a fit. Sila ay literal na tahimik na nagtatanong ng isang napakabigat na bagay. Mahal mo ba ako? Kasi nga, hindi pa nila kayang i-articulate yan ng direkta, kaya idinadaanan na lang nila sa actions nila. Naghahanap sila ng assurance. At kapag hindi nila maramdaman yung sagot na kailangan nila, well, dyan na nag-uumpisa ang misbehavior. So dito pumapasok yung tinatawag nating love tank. It's like an emotional gas tank. Kapag puno ito, happy, secure at masunurin ng bata. Ligtas ang pakiramdam nila, the whole shebang. Pero kapag empty o naghihingala na yung tank na yan, boom! Doon nalalabas yung mga problema. Yung ugali nila, nakadepende talaga yan sa laman ng kanilang love tank. Ang mission natin is to keep that tank full by figuring out kung paano ba talaga nila gustong mahalin. Kaya sa explainer natin na yon, we're gonna decode these 5 ways. Pisikal na paghipo, mga salitang nagpapatibay, kalidad na oras, mga regalo, at mga gawa ng paglilingkod. We're not just gonna list them down. Ipapakita natin na ito yung 5 specific ways kung paano nila gustong masagot yung ultimate question na, mahal mo ba ako? Okay, let's jump straight into way number 1. Physical na paghipo o physical touch. You know, ito talaga yung pinakamadaling paraan para direktang maabot yung puso ng isang bata. Minsan, mapapansin mo na lang yung anak mong biglang kumakapit sa binti mo habang nagmamadali kang pumasok sa work. It's not that they want you to be late. Ang totoo nilang sinasabi is, yakapin mo muna ako bago ka umalis. Para sa kanila, that quick morning hug or kahit simpleng high five man lang, yun ang safe space nila. It acts like a shield na magpoprotect sa kanila for the whole day. Pero look at this contrast. Absolutely crucial ito. Kung ang physical touch ay nagbibigay ng kanlungan at security, ang negative touch naman, tulad ng pamamalo o marahas na pagtulak, grabe yung trauma na pwedeng idulot niyan. Para sa isang bata na physical touch ang primary love language, ang pamamalo is never just simple discipline. It's a painful, devastating rejection ng mismong pagkatao nila. Kaya please, let's make sure na huwag nating gagawing weapon ang love language nila. Moving on to way number 2, mga salitang nagpapatibay or words of affirmation. Think of it this way. Kung ang physical touch ay yakap sa katawan, ang words of affirmation ay yakap sa kaluluwa. Kapag excited silang tumakbo palapit sa'yo at sumigaw ng, "Ma, Pa, tingnan mo ang drawing ko." They are not looking for a professional art critique, right? Sila ay actively na humihingi ng genuine na papuri. Gustong-gusto nilang marinig na naa-appreciate mo yung effort nila para ma-boost yung inner self-esteem nila. May kasabihan nga tayo na our words hold the power of life and death. True enough, kailangan talaga nating palitan yung short-lived anger at pagsigaw natin ng taos-pusong pagpapalakas ng loob. Kapag sinigawan mo ang bata na words of affirmation ang love language dahil lang inis ka o pagod ka, para mo na ring sinagsak ang self-worth nila. Imbes na puro focus sa mali, purihin ang tama. Maging specific sa encouragement. Alright, let's dive into way number 3. Kwalidad na oras or quality time. Para sa ating mga busy working parents, ito na siguro yung pinakamahirap ibigay. Imagine nagluluto ka o naglilinis, tapos lapit ng lapit ang anak mo, makipaglaro ka sa akin. Imbes na mairita tayo dahil naiistorbo yung chores natin, let's pause and reframe that. Ang pangungulit na yan is actually a desperate plea. Gusto nilang maramdaman na sila yung pinaka-importanting tao sa mundo mo, kahit sandali lang. At ang ibig sabihin lang talaga ng quality time is being together. Hindi mo naman kailangan gumastos palagi sa mamahaling theme parks o mag-book ng bakasyon every weekend. It's in the simple, everyday moments. Yung sabay kayong kumakain na walang hawak na cellphone, yung pagtulong mo sa homework nila, o kaya yung pagbabasa ng kwento bago matulog. Just genuine, shared experiences. So here are some highly practical steps for you.
Magbigay ng undivided attention. I-put down ng phone. Magkaroon ng masayang eye contact kapag kausap sila. And wait, quick warning lang sa mga parents. Withholding eye contact o yung pagbibigay ng silent treatment as a form of punishment, it's a really cruel practice na sumisira sa tiwala at self-esteem nila. Don't do that. Instead, share your thoughts freely at gumawa ng mga warm bedtime rituals kasi dyan sila pinaka-receptive and open makinig. Now, we hit way number 4, mga regalo or gifts. Let's clear something up right away. Ang tunay na regalo ay hindi kailagang mahal. Isa lang itong tangible symbol na malakas na nagsasabing, "Hey, naisip kita habang wala ako." Kaya pag uwi mo galing work tapos sasalubungin ka ng, "May uwi ka bang surprise?" Minsan maisip natin na, ano ba yan? Ginagawa ba nila akong walking toy store? Pero ang totoo, chinecheck lang talaga nila kung nasa isip mo ba sila habang magkalayo kayo. Kailangan din nating i-highlight yung malaking difference ng tunay na regalo sa isang suhol. Ang tunay na regalo is an expression of grace, kusang ibinibigay, kahit simpleng bulaklak pa yan, cute na ba to galing sa labas, o maliit na surprise. Pero kapag ginamit mo itong suhol like, sige, bibilhin ko yan kapag naghugas ka ng pinggan, toxic manipulation yan ng behavior nila. Tinuturuan mo silang maging materialistic imbes na ma-feel yung love mo. Always remember, ang regalo ay expression of love, hindi payment for chores. And finally, we've reached way number 5, mga gawa ng paglilingkod or acts of service. Parenting is basically a service-oriented vocation, right? At dito, yung mga mundane daily tasks nagiging powerful expressions of love. Kapag naiiyak na lumapit ang anak mo at sinabing, "Pwede mo bang tulungang ayusin yung laruan ko?" Hindi lang yan simpleng mechanical problem. That is a profound, silent cry for emotional connection. Sa pag-upo mo mismo sa sahig para tulungan siya, ipinaparamdam mo na mas mahalaga siya kaysa sa kung anumang ginagawa mo that moment. Pero, here's the absolute kicker. Ginagawa mo ba ito ng may ngiti? Kung nagpe-prepare ka nga ng lunchbox o nagtuturo ng chores pero palagi kang nagbubuntong hininga, naiinis o nagtatanim ng sama ng loob, you are actually hampering your child's emotional development. Nararamdaman nila yung bigat nun eh. Ang paglingkod na walang kasamang positive attitude is not a love language. It just feels like a resentful obligation. So to wrap this all up, ang ultimate goal natin is to keep that emotional reservoir full. Maging detective tayo sa bahay. Mag-observe, mag-eksperimento, and find out kung alin doon sa 5 paraan ang pinakamabisa sa kanila. Gusto mo bang maglaro tayo o bilhan kita ng snack? Bigyan sila ng choices and make it a habit na salitain actively ang specific love language nila every single day. Na-decode na natin ang 5 languages at nakita nating yung bawat tantrum at pangungulit ay isa lang palang malakas na tanong. Kaya iwan ko sa inyo ang thought na ito. Kapag lumapit ang anak nyo mamaya na feeling empty yung kanilang love tank, paano mo sasagutin ang tanong na, "Mahal mo ba ako ngayong araw?" Try nyo, it's a real game changer. Until next time, stay curious and see you sa susunod nating explainer.